Okay, umpisahan natin ang usapin dito kay Auntie. Ante, Ante Claire, ano. Tingnan ninyo ang kanyang sinasabi. Galit na galit 'pag ano 'no, 'pag ang sitwasyon hindi papabor sa kanya, you know. Yung bang pag binanggit ba natin na ito yung survey ng Vice Presidente, ito yung survey ng Presidente, yung Survey isa ng 56, yung isa Presidente. 34, pinagkukumpara ba natin yung trabaho nila? Comparative. Ha? Kasi Oh. hindi mo pwedeng pagkumparahin yung ginagawa ng Vice Presidente Sino ba nagkukumpara? 'Di ba yung survey firms? sa Presidente. Ah, Ang mga ginagawa ngayon ng Pangulo, kung pag nagpapaimbestiga siya at natatamaan ng kanyang mga kabinete, hindi naman magre-reflect to sa Vice Presidente. Magre-reflect din ito sa administrasyon ngayon. ayun na nga. Kung talagang nagtatrabaho totoo, sabi mo pinapanagot yung mga dapat panagot. Kung talagang may nanagot talaga, may nakasuhan ng mga malalaking isda, sa tingin mo sasadsad yung kanyang survey? Hindi gano'n yun eh. Kung talagang nagtatrabaho ang boss mo, amo mo, sa tingin mo bababa yung ratings o aakyat? Common sense lang. So, paano natin maikukumpara? Kung ikinukumpara to, kung hindi nangyayari sa taong bayan, ikinukumpara. Kinukumpara nila. Bakit natin ikukumpara? Yung tao nagtatrabaho, yung isa nagbabakasyon. Wow! Doon ka magtaka. Sabi mo, nagtatrabaho yung isa nagbabakasyon. Pero bakit mataas yung ratings? Doon mo makikita na, alam mo yun, na yung sinasabi mo nagtatrabaho, panay satsat lang. Mahiya naman kayo, hindi na mayari yung magiging Christmas nila, pero hindi naman nangyari yung mga yun. Yung magsasabi ka 5,500 flood control na natapos na, pero kinabukasan medyo na fact check siya ng kalikasan. So sa tingin mo, sasadsad yung ratings o aakyat? Yung isa sinasabi mo nagbabakasyon, pero ramdam ng taong bayan yung kanyang trabaho. So, I'll just give you an example kasi nung meron lang one time na medyo umakyat. Nag-improve yung kanyang trust rating. Tuwang-tuwa siya. Lumabas po na panibagong Okta research yesterday showing na tumaas yung trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Where do you think we can attribute this improvement on numbers? Unang-una, malamang po nakikita na po ng taong bayan kung ano po talaga ang ginagawang trabaho ng Pangulo. Wow. At nakakatuwa at nakikita na po nila kung gaano po kasiba ang Pangulo para Kasiba? Kasiba saan? Sa pera? sa bayan at para sa bayan. Ah. Ngunit sasabihin po natin, muli, ang Pangulo po ay hindi maapektuhan ng anumang numero. Pero siyempre po, ito ikinagagalak. At kung tumataas man po ang approval at trust rating ng Pangulo ay nakakatuwa po ito dahil nakikita na lang tatrabaho. Mas mahirap po kasi na bumababa ang rating pero nagtatrabaho. Pero mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumataas ang rating. Diba? Pero kung titignan ninyo ang history ng ratings ni Marcos Jr. Ayan, ito 1 week ago, sabi unfazed daw sila sa pagbaba ng kanyang ratings. Tapos nung November, ganun din. PBBM unfazed by survey by numbers. Focus daw sa kung ano-ano. December 30, ganun din. Bumaba. November, April. Ito April, no? Unbothered daw sa baba ng ratings. Tapos sinisi yung fake news daw. April yan Iba-iba Halos lahat ng ratings update kay Marcos Jr. Talagang sad-sad Ayan, April. Ito, same. Tignan natin yung mga iba. Ayan, April, bumaba. Wala kang makita talaga. July, itong July lang ang nag-improve. Yan yung nakita natin. July, tignan natin. Walang talaga. 8 months ago, ayan, nag-drop ng 8 months ago. Kailan ba yan? Nagsalita ako sa pagbaba ng approval ratings. July, ganun din. Samantala, pag tignan natin, nung panahon ni
PRRD, and ito 2 months ago. 2 months ago, ganun din. 2 months ago, ganun din. Feb. Oh, ayan, nag-drop din nung Feb. Ayan. February, October, ayan, bumaba. Pero pag tignan natin si PRRD, from 2016 to 2022, consistent. Ayan, consistent. Remember, considering na meron pang COVID during that time. So, hindi talaga siya yung hanggang sa kahuli-hulihan nung March 2022, nag-score siya ng 89% sa Mindanao. Ayan, tapos 74% sa Metro Manila, 70% sa Luzon, 61% sa Visayas. 73% from rural and urban areas. So, yan po yung mga iniwan niyang hanggang ngayon, ganun ang ratings ni Tatay Digong. Hindi mo talaga matatawaran ang kanyang mga ipinakita at ginagawa para sa bansa natin. Ngayon, kasi usapin kasi yung 'di ba, kinasuhan nila si La Joel Villanueva, Bong Revilla kasi daw sila doon sa sa pagtanggap ng donasyon or kickback, especially during nung panahon nung kampanya. Pero ito, tignan ninyo ito mismo yung presidente, dapat hinuhuli na rin ito. Tingnan nyo. Huwag na tayong lumayo. Anton Lagdameo, who's now special assistant to the president, donated 247.3 million pesos sa kampanya ni BBM. Mel Robles, who was eventually appointed general manager of PCSO, donated 30 million pesos. Kung sa mga Nako po. contractors lang, Mr. Rodolfo Hilot Jr. of Rudil Construction and Enterprises Incorporated donated 20 million pesos sa presidential campaign ni BBM and bagged 3.22 billion pesos worth of flood control projects and close to 10.78 billion pesos for a total of 227 projects for the same period of 2022 to 2025. Mr. Jonathan Quirante of Quirante Construction donated 1 million pesos to BBM's presidential campaign. Between 2022 and 2025, his company bagged 76 flood Nako! control projects worth 6.77 billion pesos and an overall total of 185 projects worth 12.58 billion pesos. Huwag na tayong lumayo. Anton Lagdameo. Huwag na tayong lumayo. Presidente mismo, yan ang dapat na ini-impeach. Kasi nakita nyo, kasi ang kinakasuhan nila, sabi nila, ito, tumanggap nung kampanya, kontraktor pa ito, ito, si Hilot, Quirante, mga yan, Lagdameo, kita nyo, may mga kapalit na pwesto. Kita nyo naman, tapos itong si Toby Chanco, tingnan nga natin ano sabi niya. Yung impeachment pala kay VP Sara. Kasi in-interview itong si Auntie Claire kahapon, hindi, yung press con niya pala or yung press briefing niya. Yun daw impeachment kay Marcos Jr. Political move daw yun. Ito, malinaw, mismo si Toby Chanco ang nagsabi na meron pala yung for later release na pera or na amount para pala sa impeachment yun. Tignan Ang natin sabi to. ko noon is because na-hold yung FLR, FLR, yes. okay, na 209 billion. Nako. Sabi ko, ang duda ko noon, yung mga nagbenta ng projects ay pinilit yung impeachment para later on, yun ang sasabihin nilang dahilan kay Presidente na dapat mong i-release yung FLR dahil naipangako namin sa mga congressman. Correct. And which really happened, which I was proven correct. Wow. Kasi nung kausap ko si JJ Suarez tsaka si Dong Gonzales, March 25, ang unang sabi nila sa akin, please convince the President na ma-release yung FLR. Sabi ko, bakit?
Sabi niya una, may namuhunan na dyan. May Nung namuhunan sinagpo na. sila, bakit may namuhunan? Bakit ang pinuhunan yung political capital ng presidente? Oh. Pero tignan ninyo saan pa rin at sino ang tungo nito? Di yung presidente. Kasi the mere fact na sinabi nila JJ Suarez kay Toby Chanco, please convince the president to release FLR. Diba? So ang pondo, ang pinaka-may say pa rin dyan sa pondo, yung presidente. Ito lang ang taka ko dito kay Toby Chanco. Bira siya ng bira sa mga kasamahan niyang nasa kongreso. Pero pag tinanong mo siya, ito lang ang pinakaano ko dito. Kasi mismo siya nalilito sa laban niya. Kasi at some point, sasabihin natin, oy, tama itong ginagawa niya. Binibisto niya yung nangyayari sa kongreso. Pero at the end of the day, pag tinanong mo siya, kasama ba ang presidente dito? Dapat ba ma-impeach ang presidente dito? Dahil meron siyang mga anomalya din. Sabi niya, hindi. Wala akong nakikita. Yun ang pinaka-problema dito kay Toby Chanco. Yeah. Sabi niya, paano yan na pangako namin yan sa mga pumirma doon sa impeachment No, na no. i-release yung FLR. Again, ganito. So kasi it doesn't make sense, Sec Nani, pareho naman tayong galing sa Congress. Yes. Alam natin yung Sayang kalendaryo. hindi tayo pang-abot Alam natin Masaya sana. Alam natin yung kalendaryo, di ba? Yes. Ikaw mag-explain sa akin, anong logic na magpapapirma ka ng impeachment ng Feb 5, alam mo, June 2 pa ang resumption. Anong logic? Well, actually, look, I'll put it in this context. Okay. Unang-una, sabi ni Pangulong Marcos, there will be no impeachment. Okay. Di ba sinabi niya initially? Tapos later on, meron. Oo. Then nagka-impeachment. Tapos there was 7 Sabi, hindi makipag-cooperate sa ICC. Then, nakipag-cooperate. impeachment cases that were filed. Oo. At itong huli, ito yung pinaka-controversial. Yung pinapirmahan. Yung hinabol. Kasi 215 congressmen ata, diretso sa plenary. Yes. First pa si Sandro sa pirma. Yes. Hindi na dumaan sa committee. Yes. And in doing so, ang kwento sa media, which I'm glad you're now confirming, na may umikot, may nangako, may nagkapalitan ng resulta. Kino-confirm ni Toby Chanco na meron na pala. Namuhunan pa nga sila dyan. So, politically move itong ginagawa nilang impeachment kay VP Sara. And in fact, itong mga kwento ni Toby Chanco na kinumpronta daw si Martin Romualdez, ni Marcos Jr. at nandun daw si Toby Chanco bilang saksi. Panoorin natin kasi mayroon ding katakataka dito sa kwentong ito ni Toby. Kinompronta raw ni PBBM ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez tungkol sa pagbulsa umano ng pondo ng Kongreso. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, ibinunyag ni Navotas Representative Toby Tiangco na pinatawag sila ni Romualdez ng Pangulo sa isang lunch meeting kung saan pinuntirya ni PBBM ang tinawag niyang lavish excesses ng House leaders. After lunch, pinatawag kaming dalawa. Nandyan siya, nandito. Parang ganito, Hindi triangle. ganito. May table dyan. So, pinatawag kaming dalawa, nandyan siya, nandyan ako. Ang una sabi niya, ilang bahay ba ang, Martin, kayo ni Saldi, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Gaano karaming aeroplano, helicopter? That is the president's asking Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Gaano karaming caviar ang kaya nyong kainin, ilang Ferrari gusto niyo? Maraming Ipinakita pa raw ng Pangulo ang listahan ng flagship projects na ang pondo ay napunta umano sa mga proyekto ng mga kongresista. Dahil kayo ni Saldi, kinukuha nyo yung pera ng Congress. So he knew. Yun yung sinabi niya. Tapos may He listahan knew. Di alam niya. siya Pero anong nangyari? 3 taon niyang hinayaan. nung mga kinuha niya yung cellphone, may listahan siya ng flagship projects na linagay sa program. Itong mga to linagay niyo sa program. Tapos idingit niyo yung mga proyekto niyo. Pinababalik daw kay Romualdez ang pondo sa unprogrammed funds pero hindi natupad na lalong nagpagalit sa Pangulo. Dagdag ni Tiangco, mariing itinanggi ni PBBM na nakinabang siya sa mga pondong ito. Manatiling nakatutok sa Pero may kulang doon sa kwento ni Chanco. Ano yung kulang? Yung sagot ni Romualdez doon sa tanong ni Marcos.
Tingnan natin na kasi mismo sila nagtaka din eh. Nagsisisi kaya si PBBM Saan? na sinama niya si Congressman Toby Tiangco sa meeting? Di ba? Kasi yung mga ganun, hindi ba dapat confidential? But maybe the way Congressman Tiangco thinks is that he has to be that transparent, right? Kwento mo muna ano sinabi. Bakit Kanina, kung nakikinig po kayo sa balita, ang sabi niya, siya ay bahagi ng isang meeting sa pagitan ni Pangulong BBM at ang kanyang pinsan ni si dating Speaker Martin Romualdez at pinapagalitan niya si Speaker. Oo. At tinatanong, ilan ba ang bahay mo sa Forbes? Gaano karaming caviar ba kung kayo'y kumain? Ilan ba ang sasakyan nyo? Di Ila ba? aeroplano? Ilan? Aeroplano, may mga ganon. Pero hindi na kinuwento ni Congressman Tiangco kung anong sagot. Ayaw! In short, yung kwentong pagong lang. Kasi medyo alam mo yun, kunwari yung kwento niya napaka-detalyado. Kunwari parang, alam mo yun, yung parang walang binabasang script, parang tuloy-tuloy. Pero at some point, parang pelikula ito nanonood ka ng pelikula na mapapansin mo dun sa pelikula na ito, teka, bakit biglang may kakaiba ito? Halimbawa, merong isang pelikula, yung nakalimutan nila yung susi sa loob ng sasakyan. Nandun na lahat yung gamit nila sa loob ng sasakyan. Then, ang naging solution nila dun is pumasok sa hotel. Nag-hotel na lang sila kasi wala, naiwan yung susi sa loob ng sasakyan lumang sasakyan. Andun yung gamit nila. Tapos, nung nandun na sila sa room, makikita mo, nagpalit sila ng damit, tapos makikita mo may luggage sila doon sa room na yun. So, di ba, parang niloloko nila tayo. Akala ko ba naiwan nila yung susi sa loob ng sasakyan? So, parang ganun, may something dito kwento ng kwento si Toby Tiangco. Ganito, ganyan. Pero ang tanong, anong sagot ni Romualdez doon sa tanong ni At paano natapos yung meeting na yon? Bitin. Medyo bitin. Bitin. Tanungin natin si Attorney Edwin. Oo nga. Ano sabi? Pakitanong mo, tsaka, ano ang punto nun? Ano ba Yun ang tanong, anong punto? punto ni Congressman Tiangco na the president is holding his own cousin accountable for whatever he probably did or did not do. At saka nangyari itong usapan na to, nung House Speaker pa siya, Oo, hindi ito recent. No. Marami House siyang Spe- nag-iisip at tatanong. Hindi, yun sometime in December kasi bago pirmahan ata yung yung GAA. Pinky, ano ba ang relasyon ni PBBM kay Speaker Martin? I guess, that gives the public some kind of view of a sneak peek into their relationship. That the president also holds his own cousin accountable. I guess, yun ang pinapalabas. Hindi, kasi the mere fact na tinanong siya, ilang bahay na ba ang gusto mo? Ilang air assets? Ilang ganito, caviar? Alam mo na nangangamkam na yung pinsan mo. So, ano nangyari? Hanggang ngayon, hindi pa rin accountable yung pinsan mo? So, doon pa lang merong neglect on the part of the president na mismo si Romualdez hindi mo mapakulong. In fact, si Zaldico, we don't know where he is now. Zaldico, Martin Romualdez, hindi mo mapanagot. Naunahan pang kasuhan yung tumanggap di umano ng campaign amount nung 2022 or 2025. Samantalang tumanggap din naman yung presidente sa mga merong may-ari ng construction firm. So dito papasok na yung meeting ni presidente at nung kanyang pinsan, according sa kwento ni Tiangco, doon pa lang nagpapatunay na nag-meeting sila, nagsagutan sila ng ganito. Doon pa lang makikita mo na alam ng bawat isa sa kanila yung nangyayari at ginagawa nila sa budget ng Pilipinas. Si Congressman Toby. Pwera na lang kung Sarsuela din yun. Sarsuela. Kasi pwede ring acting yun. Sige. Tingnan. Pinapalabas si Congressman Toby. Sige. President also holds his own cousin accountable. I guess, yun ang pinapalabas si Congressman Toby. Pwera na lang kung Sarsuela din yun. Sarsuela yun. Tingin ko Sarsuela ang kwento ni Toby Tiangco to Para palabasin lang na, eto si presidente ay pinapagalitan niya yung kanyang pinsan. Pinagsabihan niya yung kanyang pinsan.
Kaya nga, pag tinanong mo itong si Toby Chanko, no? Pag tinanong mo siya, ano yung sagot niya? Ito. Not really to protect the president when he is doing what is wrong. Diba? Okay, I okay, think okay. he is, I think and I believe honestly na wala siyang kinalaman dito. That's why. Ano? Sabi mo? Walang iya ka? Pabilib-bilibin mo kami, tapos yan yung sasabihin mo? Ang sinasabi ko lang naman is yung katotohanan Correct. na nangyari, di ba? So, lahat ng lalabas sa bibig mo, gospel truth, ganon. But I also said, kung sinasabing I'm protecting, I'm not really protecting him. You are, obviously. I'm saying what is true. But in the same manner, I said na pag naramdaman ko na he is protecting Martin, Very obvious. Nasaan si Martin ngayon? Nandun sa kanyang lugar na pa-vlog-vlog na lang kung ano nung pinagsasabi. Pa-vlog-vlog doon. Hindi nagre-report sa... Actually, si Irisa nagsabi nun na marami pala sa mga congressman ang hindi nagtatrabaho, hindi na pumapasok. Saldi, Magkikita na lang sila muli sa next na Congress. then maghihiwalay na kami politically. That's what Uy, I nasabi mo yan last year wanted to ask you because there was allegedly you met with the president and you spoke to him and you told him, what are you going to do with Martin? Because if you're going to continue defending Martin, Diba? I did speak to him. I was asked in an interview na so you never told Ganyan ang sasabihin ni Toby Chanko. Kaya nga, Sarsuela yun acting yun, Pero palagay mo hindi? Para ma-share ni natawa sila. Acting lang yun. Huwag nang Toby sa atin. sagutin. Ha? Para ma-share ni Kong Toby sa Huwag mo nang sagutin. Oo, hindi. Si Kong Toby ang makapagsasabi kung feeling niya sarsuela ba yon, fake or totoo. Pero, walang makapagsasabi. Madumi lang po ang isip talaga ng mga mamamahayag. Ayun nga, hindi lang mamamahayag, mamamayan. Kasi totoo naman Ano sagot ni Martin Romualdez? Tinanong siyang ganun, grabe yun kung bintang lang yun, kung hindi totoo yun. Anong sagot ni Martin Romualdez? Paano nagtapos yung pangyayaring yun? Pasensya na po kayo. Lahat lang ng Kasi, of all people, ikaw ang tatawagin doon. Wala si Zaldico. Inseparable yung dalawang yan. Martin at saka si Ko. mga posible, pinag-uusapan At yung namin. iba talagang sasabihin, di ba? Yes. Oo. So, yeah. But if he really does hold his cousin accountable, then that's plus points for him. Yes, yun yung point dun Napakalinaw for 3 years ginagawa nila yan. Papalit-palit lang yung chairman ng appropriations. Pero same thing na as long as speaker si Martin Romualdez during that time, that's what they have been doing for 3 years. Pero, ako naman dahil sa sinabi ni Congressman Tobin doon sa kanyang interview sa The Spokes, paano kapag may impeachment case na ihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Kahit yung tanong na yan, Pinky, kahit yung tanong na yan, may kondisyon si Toby. Ano yun? Kung. Meron siyang kung Okay. Ay, pwedeng gamitin yun. Although, how much that will hold, that's another story. Pero kumbaga kasi parang malabas complicit si Pangulo dahil pinagsabihan niya yung pinsan niya pero natuloy pa rin yung budget. Yes. Pinagsabihan niya, nagalit ko Pero tumuloy pa rin yung budget. So, ano yung masasabi niyo doon? This being, kunwari lang. Talking about the 2025 budget, hindi itong budget na ito. Okay. Sabi ni Congressman Edgar Erice, pwedeng betrayal of public trust. Yun. Yun ang dapat sabihin ni Toby Chanko. Accountable siya. Betrayal of public trust. Anong sabi ni Toby Chanko? Ay hindi, wala siyang kinalaman dyan, wala siyang alam dyan. Then, doon pa lang, wala na, bagsak ka na. Toby Chanko, paano na kami maniniwala sa'yo? Depende nga kung anong sinagot ni kung ano ang sinagot ni Romualdez. Speaker. Oo. Kulang Doon tayo ang kwento. nabitin. Oo, kulang ang kwento ni Kong Toby. Kaya Ops, Toby, ituloy mo. Anong sinabi ni Martin? kailangan maimbitahan. Alam ko yung sinabi ni Martin. Ito, sinabi niya. Okay, pinsan, ganitong gagawin natin. Pirmahan mo yung GAA 2025. Pero, para hindi masyadong magalit yung mga tao, tanggalin natin kunwari itong si Zaldico. Ipalit natin si Stella Kimbo
Ganun, galing. Kaya tinanggal, kasi tingnan niyo yung kwento ni Toby Chanko. Kaya nung January, nagalit na nung hindi ibinalik. Nagalit kayo yung tinanggal si Zaldico. O tinanggal si Zaldico, pinalitan ba si Martin Romualdez? Galing, Toby. Galing. Galing ng script ninyo. Ahoy. O eto, kaya ito si Lacerda. The president has made promises that someone will be arrested. Si Ombudsman Remulla said on December 15, maraming ikukulong. Hanggang ngayon, wala pa nakikulong. Mr. President, in fact, John Vic Remulla said that there will be 2 senators who shall face prosecution starting this January. By the way, that's a backtracking. Remember here, Eileen, nandito ka, sinabi ni John Vic Remulla na 17 siya nag-appear dito, in 10 days, yung 3 maa-arrest. Mr. President, you have not yet fulfilled the promises that your alt subalterns have made. And those are promises made by your alter egos. You are going to lose the narrative if you don't ensure that people will be, the people that were identified will be arrested. And this, Take it from him. Totoo yan. nabanggit po ni I mean, talagang babagsak ka dyan. Kaya mismo, hindi lang kasi kahit sabihin nung kanyang spokes, no, na, ito, siya lang naman ang presidente na lumalaban sa korupsyon. Siya yung nagsabi, siya yung nagbulgar. Pero hanggang saan? May napakulong ba? Merong bang hindi nagmereng Christmas? Yun yung tanong doon. Kahit sabihin mo yung mga ganyang argumento, the fact na mismo kahit mainstream media, sinasabihan kayo ng ganito, ganun din ang boses ng mamamayang Pilipino. Kaya hindi nyo mauto at maloloko ang taong bayan. Kaya nga itong si Leo Martinez, may panawagan kay BBM. Ito naman ay panawagan ko kay Presidente BBM. Mamay! Ngayon, sad-sad na ang rating mo. Minus na Minus. Ayun dapat mong gawin. Aba, ay di magpakulong ka. Agoy! Ibig sabihin, magpakulong ka nung mga guilty, nung mga inimbestigahan na ng ICI, nung inimbestigahan ng Senado at saka Kongreso. Yan! Ipakulong mo yung mga yan! Ay kung hindi mo kaya yan, na hindi mo kaya magpakulong ng big fish, Ikaw na magpakulong. aba, ay tingnan mong ikaw na mismo ang magpakulong. Tingnan natin kung anong epekto noon sa iyong rating. Ay nako, yun naman kasamahan ko diyan na si Ombudsman, dating kasamahan ko diyan sa Kongreso. Abay, tamimingay walang sinasabi. Bakit ba ikay natahimik? Ay ikaw pa naman nagsabing may pakukulong ka? Kadami mo ng pruweba na magpakulong ng tao? Ay nasaan? Kaya naman, Presidente BBM, ikaw ang nasisisi sa mga ginagawa ng mga kasamahan mo diyan sa gobyerno. Mismo. Apo, ayan ang gawan mo ng paraan, Presidente BBM. Kung hindi, impeach ang magiging by the way, yan, mismo yung nasabing marami daw makukulong ngayong Pasko, ngayong taon. Sabi niya, iimbestigahan niya daw yung mga nagpakalat ng fake news na siya daw ay sinugod, na siya daw ay patay. Ayan. The moment. Ganyan siya But what we can say right now is that yung tawag doon, kapikon, no? The necessary balat sibuyas processes that are needed in this kind of investigations have started, particularly the determination ng lahat ng mga FB accounts and all other social media accounts which were used for purposes of making these publications. Kaya naman po, bukod po dito, we already prepared our requests before Meta because we understand that most of the posts were made using the Facebook platform. Na-prepare na po ang request at pagkatapos mo maipadala ito ay hihintayin natin. Bukod pa sa nagkakaroon na rin po ng tinatawag na open source intelligence inquiry ang ating mga investigador para makapagkuha ng additional ebidensya. Ayan. Iimbestigahan yung nagpakalat daw ng fake news. Pero siya mismo, yung taong yan, nakikita nyo sa screen. Fake news. Tingnan nyo. Batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise? Oo. Ayan. Batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise? Batang-bata ka, inggit ka. Dahil ikaw matanda na, nagnanakaw pa, hindi mo kayang magsarili.
Batang-batang nag-gusto ng franchise. Wala ka ba kahihiyan? Oh. Ikaw, pag mukha walang kahiya, mukha mo yan, mukhang pawikan. Hapon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, iniimbestigahan na ang sinasabi niyang pagbenta at paglipat umano ni Congressman Leandro Leviste sa prangkisa ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Wala pang direktang sagot dito si Leviste, pero ilang oras matapos sa mga banat ni Remulla, nag-post si Leviste na magbibigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao Patay ka dyan. ang lahat tungkol sa kanya. Sasagutin niya raw lahat ito sa pagbubukas ng Kongreso sa Enero 26. Wala pa rin tugon ng House Committee on Legislative Franchises kaugnay sa pahayag ni Remulla. Ayan, fake news. Inakusahan niya na ang Meralco daw, binenta daw ni Leviste yung kanyang solar energy sa Meralco. Anong sabi ng Meralco? Hindi po totoo yan. Diyan pa lang dapat makasuhan ng fake news itong si Ombudsman pa man din. Tanong ng GMA Integrated News ang MGen o Meralco Power Gen Corporation, ang kumpanyang pinagbentahan ni Leviste ng kanyang shares sa SPNEC o Solar Philippines New Energy Corporation na itinatag ni Leviste. Sabi ng MGen, magkaibang kumpanya ang binili nilang SPNEC at ang kumpanya ni Leviste na nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise. Ayun palang solar para sa bayan pala, yung ng Meralco. Hindi yung SPNEC ni... ang Solar para sa Bayan Corporation. Kaya sabi ng MGen, hindi sila nakikinabang at hindi nakadepende sa prangkisa na nakuha ni Leviste sa solar energy. Ibang kumpanya po ito. Ang MGen po ay hindi kumuha or nagmamay-ari ng kahit anumang karapatan, pribileyo or interest na may kaugnay sa prangkisa Fake news! Solar para sa Bayan. Bukod dito, ang mga negosyo at operasyon ng SPNEC ay hindi nakasalalay sa nasabing prangkisa. Sabi ng MGen, 22.25 billion pesos na halaga ng shares ang binenta ni Leviste sa MGen Renewables, ang renewable energy subsidiary ng MGen. Hinati-hati ang bayad at transaksyon nito mula dulo ng 2023 hanggang simula ng 2025, bagay na makikita sa disclosures ng SPNEC sa PSE o Philippine Stock Exchange. Naglabas din sila ng hiwalay na pahayag para linawing wala silang biniling shares sa Solar para sa Bayan Corporation. Yung term ni Remulla, ibinenta yan pa lang Ayan. MGen denies buying stake in Leviste's solar venture. Pahiyang-pahiya ka dito, Ombudsman. Anong gagawin natin dyan? Ngayon, paano na kami maniniwala sa'yo ngayon dyan kung ikaw mismo ay fake news? Nako, Ombudsman. Ito naman daw itong si Toby Chanko. Hindi daw siya, hindi daw siya makikiisa sa impeachment ni VP Sara. Kung merong merong kondisyones. Kumbaga, tingnan natin. Sarah. Kay VP Sara, kung uulitin nila isa pang impeachment attempt against her come Feb 6, I think. Okay, I'll be very honest dito sa stand ko dito. No? If come Feb 6, wala pang big fish, ibig sabihin at least si saldi ko hindi pa na ibabalik dito. Hindi ako makikisa doon. Kasi napaka-hipokrito naman namin, di ba? I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao. Di ba? Parang dito kasi sa kasong to, parang kami yung piskal, di ba? Tapos kami yung piskal, may bahid doon sa amin. Tapos gusto namin panagutin yung ibang tao kaysa doon sa panagutin yung kasama namin. Number 1 yan. Number 2, magkano ba yung ina-accuse nila kay VP Sara? 125? 125 million? Dito magkano? Ilang billion? Kahit malaking pera pa din. No, I mean, you compare it, di ba? Ayoko lang nung nagmamalinis. I see your point. Ayoko nung naguhugas kamay ka, papalabasin mo, ikaw malinis. Ito naman kay Saldi, di ba? Bakit di nila mapanagot? So the government has to do everything para mapanagot si Saldi, whether or not may impeachment against VP Sara. Hopeful ka pa ba na mapapabalik nila si Kong Zaldi? Walang choice. They don't have a choice. It's not a matter of a choice, it's a matter of duty. They would have to do it no matter what it takes, di ba? Kasi di ba, ang sinasabi, nakatanggap si Saldi ng pera. And even si Saldi, hindi niya tinatanggi
na nakatanggap siya ng pera. Ang pinapalabas lang niya, walang natira sa kanya, ipinasa niya kay Speaker Martin. Iyon ang problema dito eh. Yung may condition ka na kahit alam mo sa harap-harapan o sa harap mo, na andyan na nga eh, kitang-kita natin. Naglaps na nga eh. Parang maalala ko may sinabi itong si Toby Chanko na kapag walang mapanagot by December, maghiwa-hiwalay na kami. Kapag hindi mapanagot si Martin Romualdez, maghiwa-hiwalay na kami. Hanggang ngayon, ano nangyari kay Martin Romualdez? Ngayon, sinisave-save mo yung Pangulo, pero Martin Romualdez, walang nangyari. Nakalimutan mo ba yung sinabi mong may condition to eh. The last time, I remember, may condition ito. Na kapag hindi nasama si Romualdez or hindi na panagot si Martin Romualdez, maghihiwalay na raw sila ni Marcos Jr. Tapos ngayon na naman sabihin sa February 6, kapag ganito, kapag hindi walang napanagot na ganito-ganyan, maghihiwalay na kami? Ha? Hindi ganun yun. Hindi ganun yun eh. Actually, naglaps na nga nitong December. Walang napanagot na big fish. Diyan pa lang dapat hiwalay ka na. Pero parang tila baga, turo ka ng turo. Pero, yung nasa tabi mo yung pinoprotektahan mo na si Marcos Jr., sasabihin mo pa na wala siyang kinalaman. Hello, siya yung head of the state. Siya yung, sabi mo nga, pinagalitan niya si Martin Romualdez. Ibig sabihin, alam niya yung pinaggagawa ni Martin Romualdez. Anong ginawa niya? Tinolerate niya. Ibig mong sabihin, nito lang GAA 2025, doon lang niya pinagalitan. Samantalang nag-start kayo 2022, 23, 24, 25. 3 years mahigit niyong ginagawa. Tapos sasabihin mo, wala siyang eto, babala ni Kong Pulong. Nagbabalak ng impeachment. Duterte sa mga mambabatas na posibleng sumuporta sa nilulutong panibagong impeachment laban sa kanyang kapatid na si VP Sara Duterte. Tila minamadali raw ang pagpapatalsik sa bise. Aniya sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nagbabala si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa kapwa mambabatas kaugnay sa nagbabadyang panibagong impeachment laban sa kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Paulo, huwag daw sanang ipasa sa taong bayan ang desisyong matagal nang niluto ng iilan. Tanong ni Pulong, taong bayan ba ang kinausap o ang administrasyon at may hawak ng budget at kapangyarihan? Tila may script daw ang nilulutong impeachment at minamadali. Unang sinabi ng Makabayan Black na handa silang maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa bise sa Pebrero. Si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga hindi raw pipirma sa panibagong impeachment kay VP Sara. Bagamat naniniwala siyang kailangang busisiin ang paggastos ng confidential funds, mas mabigat umanong issue kung gagamitin ng administrasyon ang pondo ng bayan para impluwensyahan ang mga mambabatas na suportahan ang impeachment laban sa bise. Para naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, dapat i-verify ang mga testimonya ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga kung gagamitin ito yung sa bagman ni Marcos Jr. Sige nga. Impeachment complaint. Unang ibinunyag ni Madriaga na mula sa Pogo at drug lords ang ginamit na election funds noon ni VP Sara. Isinumite na sa ombudsman ang testimonya ni Madriaga. Nagbabalita mula Kita niyo? Samantalang ito pa lang magbibigay lang ko ng isang example. Doon sa PhilHealth, 'di ba? Pina-reimburse, pinababalik. Speaking of 'di ba? Pinababalik yung PhilHealth na 60 billion. The mere fact na pinababalik mo yung 60 million, guilty na sila doon. Kinuha yung 60 billion, ginastos nila yung 60 billion, ngayon ipinababalik, ginastos nila yung 60 billion, pinababalik, saan manggagaling yung ibabalik nila? Sa pera pa rin, sa tax ng bayan. Ibig sabihin, ginastos nila yung 60 billion na pera natin eh. Tapos pababalik from pera ulit ng taong bayan. Dapat kukunin nila yon doon sa mga gumastos niyan kasi hindi natin alam kung saan galing ay saan nila ginastos.
60 billion in PhilHealth funds that was ordered by the Supreme Court to be returned or restored to the budget. Were you happy with how they actually did that, which is because a lot of people are criticizing, they're saying, you know, we paid for it twice because they didn't actually get the original money and restore that, but instead they put it in the budget. What are your thoughts? Well, it's not the ideal thing that we want. We would have wanted that the source of reimbursement would come from collections from those who run away with the money, those who Yun, dapat yun. Oh, tama na yun. Tama yung sinabi mo doon. Dapat yun. Doon manggagaling doon sa mga taong gumastos. Baka isa dyan sa pinagkagastusan nila yung sinasabing umuugong na chismis, no? Na balita na meron daw resort itong si Sandro Marcos sa Thailand. May pinakita ngang picture dyan eh. Wag, ang garang, bongga, no? Ang saya, ang sarap ng buhay. Oh, kaya tuloy, sila habang papayaman tayo, danas na danas natin ang epekto nito sa ating bansa. At isa nga, no, kasi for the past two segments natin, nabalita natin is about sa mga pulis. O ngayon, pulis na naman. Iba na yung pulis ngayon. Sinaksak ng pulis ang kabarong nasa restricted custody sa loob ng Campo Crame. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol. Ay, Diyos ko po, pulis na naman. Jeff, tugatan ng isang pulis matapos saksakin ng kabaro sa loob ng Anti-Organized Crime Unit ng CIDG sa Campo Crame. Sa inisyal na ulat, nag-aalmusal ang ilang personnel bandang 7:30 kaninang umaga nang pumasok sa kusina ang restricted na pulis na si Police Executive Master Sergeant Eric Castro at sinundan ni Police Staff Master Sergeant Michael Camilo na siya namang biglang naglabas ng kutsilyo. Nang mapansin, niyakap ni Castro si Camilo para i-restrain pero nasaksak siya ni Castro. Agad isinugod sa PNP General Hospital si Castro at inaobserbahan pa rin dahil sa blood loss at pending extra examination. Lumabas sa inisyal na investigasyon. Nauna rito, bandang 5:30 ng madaling araw, napansin ng duty officer ang biglang pagbabago sa asal ng suspect. Nasa kusadian na si Camilo habang isinasagawa naman ng administrative at criminal investigation. Nabatid na si Camilo at Castro ay kabilang sa sinibak at iniimbestigahan kaugnay ng pagnanakaw umano ng 13 million pesos evidence money sa Pogo raid sa Bataan noong 2024. Nako. Iba na. Delikado na yung mga kapulisan na yun. Mukhang hindi na to serve and protect na. Anyway, yan ang legacy ng Marcos administration.